Ganda at mapagpalang araw, DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Hindi maikakaila na maraming tao ang mahilig kumain ng instant noodles. Hindi lang dahil sa mura ito, madali pa pong lutuin at sadyang masarap. Tayong mga Pilipino, ginagawa natin itong ulam kasama ng kanin o di kay palaman sa tinapay. Napakasarap din po ng noodles lalo na kapag umuulan, hindi ba? Minsan, lagyan mo din po ng tuyo. Nako, napakasarap. Meron pa ngang iba, sinasamahan ito ng itlog, gulay at karne. Lalo na po ngayon at nahihilig tayo sa mga Korean drama, dumarami po ang mga instant noodle shops sa ating bansa. Pero, naisip mo ba kung ano ang pwedeng mangyari kung puro instant noodles lang ang kinakain mo araw-araw? Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa isang binata sa Taiwan na di umano'y kumain ng instant noodles araw-araw sa loob po ng 4 na taon. At dahil dito, may nangyari nga sa kanyang tiyan. Para po sa inyong kaalaman, ang kwento natin ngayon ay may kinalaman sa kalusugan at cancer. Taong 2018, isang Taiwanese college students ang nakaugalian na magpuyat para mag-aral. Simula middle school, masipag magsunog ng kilay o mag-aral ng mahabang oras tuwing gabi. At dahil nga siya ay masigasig sa kanyang pag-aaral, ay naging mataas ang kanyang mga marka sa eskwelahan. Upang mapasigla at makatagal sa kanyang pag-aaral lalo na sa madaling araw, nakaugalian niya ang mga pagkaing mabilis at madaling lutuin. Dito na nga siya nahilig sa mga instant ramen noodles. Nga po pala, hindi na po pala pinangalanan ang Taiwanese college student na ito sa mga balita. Simula nang pumasok sa kolehiyo ang binata, ang kanyang pagkain ng instant noodles ay naging sobra-sobra po. Sinisimot niya ang instant noodles kada oras ng kain. Dahil dito, hindi nagtagal siya ay nagkasakit. Nakaranas po siya ng pagkahilo, empacho at pananakit na tiyan. Dinala siya ng kanyang pamilya sa ospital at doon na po natuklasan nila ang isang nakakakilabot na balita. Nagkaroon po ang binata ng stage 4 cancer sa tiyan at ang kanyang buhay ay binigyan ng taning ng mga doktor. At pagkatapos ng 1 taong gamutan, ang pakikipaglaban sa gastric cancer ay natapos dahil namatay ang estudyanteng lalaki. Ang kanyang pamilya ay may katanungan kung ang kanyang pagkahilig ba sa instant noodles ang naging dahilan ng kanyang sakit na humanto nga sa kanyang kamatayan. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon po ng napakaraming mga balita tungkol sa pinsala ng instant noodles. Pagdating sa processed food, kaliwat kanan na din ang mga sinasabi ng mga matatanda kung gaano kasama ang mga ito, ngunit mayroon pa rin ilang nagdududa. Ang mga sumusunod ang sinasabing sangkap ng instant noodles na maaring makasama sa kalusugan ng isang tao. Food grade wax. Ang mga food grade wax ay espesyal na dinisenyo at ginagamit upang protektahan ang mga pagkain at panatilihin ang kanilang mga partikular na katangian at lasa. Sa ibang pagkakataon, ang prutas at gulay ay maaring lagyan ng food grade wax upang higit na mapaganda ang itsura nito. Ito po ay makintab na pinapatong at ginagamit sa paggawa din ng candy. Bagamat nakakain, ito ay hindi natutunaw o dumadaan sa katawan ng hindi nabubulok. Ayon po sa isang balita, ang wax coating sa loob ng mga plastic o paper cups ay maaring mapunta sa loob ng iyong tiyan. Ang instant noodles daw ay naglalaman ng wax coating na ginagamit din sa mga lalagyan tulad ng styrofoam. Kaya naman, hindi nagdidikit-dikit ang instant noodles kapag niluluto ito ng dahil nga sa wax. Ang ating katawan daw po ay nangangailangan ng hanggang 2 araw upang mailabas o matunaw ang wax.
Pero ayon po sa mga eksperto, wala tayong dapat ipag-alala. Una, tandaan na ang lalagyan ng plastic cup o styrofoam ay dinisenyo upang kayanin ang mainit na temperatura. Kaya't ang paglalagay ng wax ay hindi na kailangan. Ang wax coating ay hindi kakayanin ang init ng tubig, matutunaw lang ito at masisira ang pagkain. Ngunit kahit na may wax na lalagyan, tulad ng mga maliliit na wax-coated paper cups ay hindi ito magiging sanhi ng cancer. Maraming pagkain sa merkado na naglalaman ng wax. Kabilang na nga po ang maraming produkto ng candy. Ang kakaunting food-grade wax ay dadaan lang sa tiyan at ilalabas din. Ayon po sa mga eksperto ng food-grade wax, hindi ito pwedeng magdulot ng cancer sa isang normal na diet. MSG o vetchin. Sinasabi naman ng iba na ang flavor enhancer na MSG o kilala sa tawag na vetchin ay masama sa ating kalusugan. Ito nga ay matatagpuan din sa mga instant noodles at iba pang instant na pagkain. Ang vetchin nga daw ay nakakataba at ang pagkonsumo nito ay maaaring humantong sa sakit sa utak at pananakit ng ulo. Ang vetchin ay madalas na sangkap din sa mga Chinese food tulad ng fried rice, pero ito din ay matatagpuan sa mga pagkain ng fast food restaurant, mga chicheria, frozen foods, salad dressing, ketchup at syempre, flavoring para sa mga instant noodles. Hindi nga ba, kapag kumain ka ng marami at nahilo ka, madalas ang sabi-sabi po ay dahil marami ang vetchin sa pagkain na iyong kinain. Pero magpahanggang ngayon ay hindi pa din po ito napapatunayan. Tungkol naman sa nakakataba ito, wala pa din pong pag-aaral na nagpapatunay na ang vetchin ay nakakataba. Preservatives. Ang mga eksperto mula sa Estados Unidos ay nagsagawa ng isang eksperimento kung saan ang isang tao ay kumain ng instant ramen at ang isa naman ay lutong bahay na ramen noodles upang makita ang pagkakaiba sa proseso ng pagtunaw sa tiyan sa pagitan ng dalawa. Lumabas po na ang instant ramen ay mas matagal matunaw kaysa sa lutong bahay na noodles. Itinuturing ng ilang eksperto ito bilang patunay na ang mga preservatives ay masama sa kalusugan ng tao. Bukod po sa instant noodles, ang preservatives ay matatagpuan din sa crackers, biscuit, frozen na pagkain, mga delata tulad nga ng sardinas. Ayon din po sa mga eksperto, dapat iwasang bumili ng mga pagkaing maraming preservatives. Ang institusyon tulad ng FDA o Food and Drug Administration ay nagsagawa din ng pag-aaral at dapat daw ay hindi lalagpas sa 0.02% ang halong preservatives sa pagkain upang ito ay mapanatiling ligtas sa tao. At ayon pa po sa isang pag-aaral, ang labis na paggamit ng preservatives ay maaaring humantong sa cancer. Kaya, posible po na kung ang isang tao ay laging instant noodles lang ang kinakain, mataas po ang tsansa na magkaroon ng cancer. Bagamat mas malusog ang sariwa o fresh na pagkain, hindi ibig sabihin na ang pagkain ng isang pack instant noodles ay masama na agad sa tao. Iba pong usapan na po kung labis-labis na ang pagkain mo nito at ng iba pang mga processed foods. Mataas sa sodium o asin. Ang pampalasa po na pulbos sa instant noodles ay mataas po sa sodium o pampaalat. Napatunayan na mataas ang pagkonsumo ng sodium o asin ay nagdudulot ito ng mataas na presyon ng dugo, high blood, sakit sa puso at stroke. Ayon po sa mga eksperto, ang mga diet na pagkain na may mataas na sodium ay isa ring pangunahing sanhi ng cancer. Ayon din po sa ilang pag-aaral, ang sodium ay may masamang epekto sa ating tiyan. Pinaniniwalaan po na ang mataas na concentration ng asin sa ating tiyan ay maaring makaapekto ito sa mucosal barrier na parte ng ating tiyan na humahantong sa pamamaga at pinsala sa lining ng tiyan. Ang mucosal barrier ay tumutulong sa pagtunaw ng pagkain sa ating tiyan at sinasala po nito ang bakterya
o dumi ng ating kinakain. Sa madaling salita po, para po itong filter sa ating bituka na sinisigurado na masustansyang nutrients lang ang papasok o iaabsorb ng ating tiyan. Kapag labis po ang sodium sa katawan ng isang tao, ay maaaring humantong po ito sa cancer. Kaya naman, pinaniniwalaan po na kung ang iyong diet o ang kinakain mo ay mataas sa asin, ito ay pwedeng magdulot ng cancer sa iyong gastrointestinal system. Bagamat hindi nabanggit o napatunayan na ang pagkain ng instant noodles ang naging dahilan ng pagkakasakit at pagkasawi ng binata, napag-alaman na kumakain din pala ito ng iba pang pagkain tulad ng mga sausage at jerky na ang lahat ay mataas sa sodium at preservatives na maaaring naging dahilan upang siya ay magkaroon ng cancer. Bukod pa po doon, napag-alaman na ang pamilya ng binata ay may history ng cancer at maaaring nag-ambag din sa kanyang sitwasyon. Ang mga sangkap tulad ng preservatives at sodium ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng cancer, pero tandaan na makakasama lang ito sa kalusugan kung sobra o labis na ang pagkonsumo mo nito. Ang mga sangkap na ito ng pagkain ay dumaan sa clinical trial at research at napatunayan na hindi ito makakasama sa ating katawan basta wasto o hindi lalagpas sa nirekomendang dosage o dami. Tandaan, pagdating sa pagkain, kumain po ng tama at naaayon lamang sa iyong katawan at diet. Magsanay ng pagmamoderate sa lahat ng bahagi ng buhay. Kung nag-aalala ka tungkol sa mga pakete na nasa cup noodles na naglalaman ng masyadong maraming sodium, maaari mo tong huwag ihalo o kalahati lamang. Minsan, masarap po talaga ang mga ganitong pagkain at may mga pagkakataong hindi mo maiwasan kumain ng instant noodles o iba pang pagkain na mataas sa sodium. Pero, huwag pong kalimutan mag-fasting, mag-ehersisyo at kumain ng prutas at gulay araw-araw. Ayon po sa mga eksperto, wala naman pong masama kumain ito, basta po moderately. Ang pag-inom at pagkain ng anuman ng sobra ay labis na masama sa ating katawan. Paalalahanan po natin ang ating mga kaibigan o kapamilya na mahilig sa noodles, lalo na ang mga mag-aaral o kabataan na iwasan ang madalas na pagkain nito. Salamat po sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Dito lang yan sa Tagalog Facts at Mysteries. DJ Sean here. God bless everyone.